Welcome aboard, Miss Vallejo. Bati kay Sydney ng flight attendant pagpasok niya sa eroplano. Thank you, sagot niya sa babae. Ngayong gabi ang flight niya patungo sa Australia para dumalo sa isang business conference. CEO si Sydney sa Vallejo Airlines, ang airline company na pag-aari ng pamilya ng kanyang ama. 3 taon na siya sa pinakamataas na posisyong yon. Bata pa lang siya ay pangarap na niyang pamahalaan ng airline company ng pamilya nila. Siya ang panganay sa 3 anak ni Apollo Vallejo. Isang piloto ang kanyang ama, subalit nang magkapamilya ito ay pinili nitong magtrabaho sa kumpanya nila. Sa kanilang 3 magkakapatid, si Sydney ang nakitaan ng hilig sa negosyo, kaya naman siya ang hinubog ng ama at abuelo upang maging susunod na leader ng kumpanya. Miss, gusto ko matulog sa biyahe, so I will appreciate if you don't wake me up during meal service. Ani Sydney sa flight attendant nang igiya siya nito sa plane seat niya sa business class section ng eroplano. Noted, Miss Vallejo. Tugon nito. Ngumiti siya at nagpasalamat. Balak niyang matulog sa 8 oras na biyahe. Hindi pa kasi siya nakakabawi mula sa kasal ng kapatid na si Paris na ginanap ng linggong yon. 3 araw ang naging selebrasyon ng kasal ng kapatid at ng asawa nitong si Logan sa isang resort sa Batangas. Ilang sandali pa, hinintay ni Sydney ang boses ng flight attendant para sa in-flight announcement. Subalit natigilan siya nang walang ano-ano'y isang pamilyar na boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw. Good afternoon, passengers. This is Captain Theodore Olivares. I'd like to welcome everyone on VA Flight 85A, Manila to Sydney. We're currently second in line for takeoff. We ask everyone to please fasten your seatbelts and turn off your electronic gadgets. Thank you for choosing Vallejo Airlines and enjoy the flight. Natulala si Sydney hanggang sa mawala ang boses ng dating nobyo. Hindi siya makapaniwalang ang piloto ng flight niya ay ang nag-iisang lalaking minahal niya at ang tanging lalaking nanakit sa kanya. Nagtagi sa mga bagang niya. Sa isang iglap ay bumalik ang sakit na naidulot sa kanya ni Theo. 3 taon ang itinagal ng relasyon nila ni Theo. Naging nobyo niya ito sa unang taon niya sa kolehiyo hanggang sa makagraduate siya. Akala ni Sydney ay si Theo na ang lalaki para sa kanya. Subalit isang araw ay bigla na lamang nakipaghiwalay sa kanya ang binata. Pagkatapos nilang maghiwalay, hindi na sila nagkita pa ni Theo. Nagtungo si Sydney sa Amerika para doon ipagpatuloy ang pag-aaral ng Masters in Business Administration. Doon sinubukan niya kalimutan ng lalaki. Sa loob ng 7 taon, yun ang unang beses na narinig ni Sydney ang boses ni Theo. Bigla ay bumalik ang sakit na naramdaman niya noong tapusin nito ang relasyon nila. Miss Vallejo, please fasten your seatbelt. Untag sa kanya ng flight attendant na hindi niya namalayang nasa harap na niya. Natauhan siya at umusal ng paumanhin sa flight attendant. Sa sumunod na mga minuto, pilit kinalimutan ni Sydney na nasa iisang eroplano sila ng dating nobyo. Subalit hindi mawala sa isip niya ang boses nito. Ang kapal din naman ang mukha ng lalaking yun. Bakit sa lahat ng airline sa Pilipinas, dito niya piniling magtrabaho sa airline namin? At kung inaadya naman talaga ng pagkakataon, bakit siya pa ang piloto dito sa flight ko? Bakit hindi ko man lang muna inalam sa opisina? Anya sa isip. Sa halip na piliting matulog, sa huli ay nanghingi na lang si Sydney ng wine sa flight attendant. 2 oras na siya sa flight nang tawagin siya ng kalikasan. Tumayo siya para magtungo sa lavatory area ng eroplano. Sandali siyang tumayo sa labas niyon para hintaying lumabas ang pasahero na umuokupa ng banyo. Subalit nang bumukas yun, sa halip na kapapasahero ay si Theo ang tumambad sa kanya. Pareho silang natigilan ng binata nang makita ang isa't isa. Si Theo ang unang nakabawi. Sydney. Sambit ni Theo, nakatitig sa mukha niya. Tumikhim siya at natauhan. Theo. Bati niya sa binata sa isang malamig na boses. I didn't know you're on this flight. Anang kaharap. Hindi niya napigilang pagmasdan ng binata. Magandang idinulot ng 7 taon dito. Mas tumangkad ang lalaki, mas gumwapo, mas lumaki ang katawan. Matikas na matikas itong tingnan sa suot na uniforme. Stop praising him, Sydney. Kastigo sa kanya ng isang bahagi ng isip. Umarko ang kilay niya at matapang na sinalubong ang mga mata nito. I also didn't know you're working for our airline, Theo. Ilang taon na rin akong commercial pilot dito sa airline niyo. Tumikim ito at nanatili ang mga mata sa mukha niya. It's been a long time, Sydney. Kumusta ka na?
Napakorap siya bago taas noong sumagot. Well, I'm good. Never been better. Dito ko nagtatrabaho sa Vallejo Airlines. Then I'm sure as hell you knew that I'm the CEO of this company. Hindi niya inaasahan ang biglang pagngiti ni Theo. Gusto niyang tusukin ang mata nito nang lumabas ang biloy nito sa pisngi. Lintik na lalaking to. Pagkatapos niya akong paiyakin 7 years ago, ngayon ngingiti siya sa akin. Anya sa isip. I'm happy for you, Sydney. It's been your dream to be the CEO of your company. You made it happen. Oh, I'm happy for myself too. Taas noo pa ring sagot niya sa lalaki. Now if you'll excuse me, I need to use the restroom. And you better go back to work, Captain Olivares. Tila may gusto pang sabihin si Theo, subalit sa huli ay tumango lang ito. I'm happy to see you again, Sydney. Anito sa marahang boses bago siya lagpasan. Pagbalik ni Sydney sa upuan niya, muli siyang nanghingi ng wine. Hindi na siya nakatulog pa. Hindi siya makapaniwalang umasta si Theo na tila hindi siya nito sinaktan noon. It's been 7 years. It's obvious na nakalimutan na niya ang nakaraan niyo. Ani sa kanya ng isang parte ng isip. Mapait nang umiti si Sydney. Hindi tulad ni Theo, hindi niya kayang umaktong kaswal sa harap ng binata. Kahit naka-move on siya sa dating nobyo, hindi niya makalimutan ang ginawa nito. Labis kasi ang naging pagmamahal niya rito. Si Theo ang unang nobyo niya at hindi na ito nasundan pa. Natakot siya na mag-aya kay Theo ang lalaking sunod na mamahalin niya. Nasa kalagitnaan ng relasyon, bigla na lang siyang iiwan sa ere. Bigla na lang mawawalan ng pagmamahal sa kanya. Sa buong durasyon ng biyahe ay hindi nakatulog si Sydney. At sinisisi niyang lahat yon kay Theo. Paglapag ng eroplano sa airport, nagmadali siyang bumaba dahil ayaw niyang makita pang muli ang binata. Subalit 10 oras na nakalipas, lulan si Sydney ng elevator ng tinutuluyang hotel pababa sa lobby, nang bumukas yun at tumambad sa kanya si Theo. Sydney! Gulat na bati ng binata bago ngumiti. Pumasok to sa elevator. Silang dalawa lang ang sakay niyon. Matalim na bumaling siya sa lalaki. Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako, Theodore? Kumunot ang noon nito. Hindi kita sinusundan. Nakalimutan mong pilota ako ng flight mo. Alam ko, pero bakit nandito ka rin sa hotel ko? Hotel mo? Ikaw ang may-ari nitong hotel, Sydney? Tanong nito, bakas ang aliw sa tono. You know what I mean. Matalim na sagot niya. Ngumiti ito. Hindi kita sinusundan, I swear. Dito naka-check-in ang buong crew ng flight. CEO ka ng Vallejo Airlines. Sigurado akong alam mo na itong Marriott Hotel ang partnered hotel ng airline dito sa Australia. Namula ang mukha niya at napahiya sa sarili. Bakit nga ba niya naisip na sinusundan siya ng dating nobyo? Ilang araw ka dito sa Australia. Kailan ang return flight mo? Tanong ni Theo. Bakit mo tinatanong? Muli itong ngumiti. Masama bang magtanong tungkol sa flight mo? Pinagtaasan niya ito ng kilay. I'm the CEO of Vallejo Airlines. Therefore, I'm your boss, Mr. Olivares. I think it's inappropriate for you to talk to me in an informal way. Oh, right. Tumango ito at bahagyang yumuko. Pasensya na, Madam CEO. Kung pakiramdam mo, nalapastangan ka sa tanong ko. Kumunot ang noo niya. Stop calling me Madam CEO. Kung ganun, anong gusto mong itawag ko sa'yo? Nagangat ito ng tingin at sinalubong ang tingin niya. Nakita niya ang ngiti sa mga mata nito. Bakit pakiramdam niya natutuwa ang binata sa pag-uusap nilang yon? Pinagtitripan ba siya ng lalaking to? Tumikhim siya. Just, Miss Vallejo is fine. Noted, Miss Vallejo. Ngumiti ito at pinasadahan siya ng tingin. Saan ang punta mo, Miss? I told you to stop asking me inappropriate questions. Ngumuso ito at nag-angat ng isang kilay. Sabi mo, and I quote, stop talking me in an inappropriate way. Sinunod na kita, Miss Vallejo. Magalang naman yung pagtatanong ko ngayon, bawal pa rin yun. I have a business conference to attend. Sa huli ay napilitang sagot niya. Oh, sasagutin mo rin naman pala, Miss Vallejo. Inirapan niya ang lalaki. Because you're annoying, Captain Olivares. Pwede bang manahimik ka na lang? Annoying na cute? Thank you. Akma niyang ibubuka ang bibig para kontrahin ito. Subalit sa huli ay pinigilan niya ang sarili. Bakit ba niya nakalimutan na makulit ang lalaking to? Kaya ka nga niya nakuha noon, di ba? Dahil sa kakulitan niya. Paalala sa kanya ng isip. Nagpasalamat si Sydney nang sa wakas ay bumukas ang elevator sa lobby. Bago siya makalabas ay narinig niya si Theo.
Good luck sa conference, Miss Vallejo. Huwag mong kalimutan kumain ah. Supladang nilagpasan niya ito. Balak nga sana niyang mag-brunch sa restaurant ng hotel. Subalit nagbago ang isip niya nang makitang patungo din ron si Theo. Sa halip ay dumiretso siya sa venue ng conference. Nagpasalamat siya na may malapit na restaurant doon. Katatapos lang niyang kumain nang tumunog ang cellphone niya. Sinagot niya yon nang makitang ang kapatid na si London ang tumatawag. Si Sydney ang panganay sa 3 babaeng magkakapatid. Sumunod sa kanya si Paris na bagong kasal at bunso naman si London. Hi Ate Sydney! Bati ng bunsong kapatid mula sa kabilang linya. Katabi ni London ang ina niyang si Sonny, habang sa likod ng mga ito ay nakatayo ang amang si Apollo. Karga ng papa niya ang apo nito at pamangkin niyang si Athena. Hi Ma, Pa! Hi London! Baby Athena! Bati niya sa pamilya. Hello din daw Tita Sydney, sabi ni Athena. Wika ng ama at ipinakita sa screen ang hawak na 3 buwang bata. Anak yun ng kapatid na si Paris. Pagkatapos ng kasal ng kapatid ay lumipad ito patungong France kasama ang asawa at naiwan sa mga magulang niya ang kambal na anak ng mga ito. Nasaan si Alexandra? Tanong niya na ang tinutukoy ay ang kakambal ni Athena. Natutulog sa nursery room. Ang mama niya ang sumagot. How was your flight, Iha? Hindi ka tumawag pagdating mo dyan. Sinabi tuloy ng papa mo na tawagan ka. Close si Sydney sa mga magulang at kapatid, lalo na sa kanyang ama. Lumaki siyang daddy's girl. Gayon din ang 2 kapatid na si Paris at London. Sorry Ma, Pa. Nakatulog ako agad sa hotel pagdating ko kaya hindi ako nakatawag. Oh, it's okay, Iha. Alam mo naman itong papa mo, may pagka-OA at overprotective sa inyong magkakapatid. Anang ina. Darling naman, talaga bang sinabihan mo akong OA sa harap ng mga anak at apo natin? Nakangusong reklamo ng kanyang ama. Natawa si Sydney. Overprotective ka naman talaga pa. But it's okay. Love ka naman namin eh. Oo nga po pa, love ka namin. Nakangising sang-ayon ni London. I love you too mga anak. Huwag muna kayong mag-aasawang 2 ha. Sa susunod na taon na lang. Ani Apollo. Don't worry pa, wala akong planong mag-asawa. Sagot niya sa ama. Really, Ate Sydney? Akala ko pa naman noon maaga ka mag-aasawa. I mean, witnessing your relationship with Kuya Theo before, akala ko sa simbahan agad ang hantungan niyo. Ani London. Natigilan siya sa sinabi ng kapatid. Subalit bago siya makasagot ay narinig niya ang boses ng ama. London? Saway ni Apollo sa bunsong anak. Alam ng pamilya niya ang naging relasyon niya kay Theo at saksi ang mga ito sa pagkabigong dinanas niya nang hiwalayan siya ng dating nobyo. Tumikhim siya. It's okay pa, matagal na yun. Anya sa kaswal na boses. Anyway, are you out? Nasa restaurant ka ba? Pag-iiba ng ina sa usapan. Yes ma, I just had my brunch when you guys called. Malapit lang tong restaurant sa venue ng conference. How about you? Nag-breakfast na ba kayo? 2 oras na advance ang Sydney, Australia sa Pilipinas. Yes, Iha, tapos na kami. Anyway, hindi ka na namin iistorbohin. Just enjoy your stay there, anak. Anang ina. Pagkatapos niya magpaalam sa pamilya, ay lumabas na siya ng restaurant at dumiretso sa venue ng conference. 10 oras ang nakalipas natapos ang conference. Subalit sa halip na umuwi pabalik sa hotel ay dumiretso siya sa isang bar. Kalalapag lang ng bartender ng alak sa harap niya nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Good evening, Miss Vallejo. Bati ni Theo. Bumaling siya sa kanan. Tumambad sa kanya ang mukha ng dating nobyo. Kumunot ang noo niya. Akala ko ba hindi mo ko sinusundan? Bakit nandito ka na naman? Nag-angat ng kilay ang binata. Pagkatapos ay ngumiti. Miss Vallejo, hindi ko alam na nandito ka sa bar na to. Hindi ba pwedeng coincidence lang? Kung hindi mo ako sinusundan, bakit mo ako kinakausap ngayon? Ang rude ko naman kung hindi ko man lang babatiin ng boss ko kapag nakita ko siya, hindi ba? I prefer it if you don't talk to me. Ngumuso ito. Ang sungit naman ni Miss Vallejo. Ganyan ka na ba nang maging CEO ka? Naging masungit ka na? O sa akin ka lang masungit? Sabi kasi ng ibang empleyado ng airline, mabait naman daw ang CEO namin. Ano naman ngayon kung sa'yo lang ako masungit? Do you have a problem with that, Captain Olivares? Yes, problema ko yun, Miss Vallejo. Baka kasi bigla mo akong ipatanggal sa trabaho. I won't do that. Kahit galit ako sa'yo, hindi kita ipapatanggal sa trabaho. I'm not petty and immature.
So after 7 years, you're still mad at me, Sydney? Binaliwala niya ang muling pagtawag nito sa pangalan niya. Sa halip na itanggi ang nararamdaman ay matapang na sinalubong niya ang tingin nito. Oo, galit pa rin ako sa'yo. Galit pa rin ako sa ginawa mo. It's been 7 years, Sydney. At hanggang ngayon galit ka pa rin. Sinasabi mo bang hindi ka pa nakaka-move on? Sarkastiko siyang natawa. Excuse me? Can you hear yourself, Theo? What makes you think na hindi pa ako nakaka-move on sa'yo? Masyado ka namang gwapong-gwapo sa sarili mo. Sobrang gwapo naman talaga niya, hindi ba? Usig sa kanya ng traidor na bahagi ng utak. Kung talaga naka-move on ka na, hindi ka na apektado sa nakaraan natin. Hindi ka na dapat galit sa akin. Nag-angat siya ng kilay. Wala na akong pagmamahal sa'yo, Theo. Pero alam mo kung bakit galit pa rin ako? Because I hate people who break their promises. Kapag nakikita kita, pinapaalala mong mga pangakong ibinigay mo sa akin. Pero ni isa sa mga yun, wala kang tinupad. Sa isang iglap ay lumamlam ang mukha ng kaharap. I'm sorry, Sydney. Madilim ang tinging ibinigay niya rito. If you're really sorry, huwag mo akong kausapin. I don't mind if you work at my family's airline, but don't approach me. Don't talk to me. Stop acting as if we're friends. Wala akong plano makipagkaibigan sa lalaking nanakit sa akin. Inisang lagok ni Sydney ang baso ng alak at tumayo. Iniwan niya si Theo at nagtungo na sa dance floor ng bar. Hi, pretty. Wanna dance with me? Bati ng isang lalaki na lumapit sa kanya. Pinagmasdan niya ang Australiano. Matangkad ito at may itsura. Wala siyang balak na mag-entertain ng lalaki, subalit tumango siya sa kaharap. Gusto niyang kalimutan ang naging pag-uusap nila ng dating nobyo. Sure. Sagot niya tipid ng ngumiti. I'm Cody. You are? My name is Sydney. Sagot niya. Sydney? As in this city? Sydney, Australia? Amused na tanong nito. Yes, I was named after Sydney, Australia. Natawa ring sagot niya. Ipinangalan siya ng mga magulang sa naturang syudad dahil ayon sa mga ito, sa Sydney, Australia siya binuo ng mga ito. Gayon din ang kaso sa dalawang kapatid na si Paris at London. That's so cool. I wish my parents named me after Moscow. Wika ng lalaki na ikinatawa niya. Nakipagsayaw si Sydney sa Australiano. Ilang sandali pa ay dinala siya nito sa isang mesa at ipinakilala sa dalawang kaibigan na kasama nito. Nang sandaling ibaling niya ang tingin sa bar counter, nakita niyang wala na roon si Theo. Mabuti naman at umalis na ang lalaking yun. Anya sa isip. Ilang sandali siyang uminom kasama si Cody at ang mga kaibigan nito bago siya nagpasyang magpaalam sa lalaki. I'm sorry, I have to go. I still have a conference to attend tomorrow. Paalam niya kay Cody. Sure, let's go. I'll walk you. No, I can manage. Tanggi niya. Walking distance lang ang hotel niya mula sa bar na yon. Nonsense. I'll walk you. Giit ng lalaki. Hindi na siya nakipagdalo sa Australiano at tinanggap ang pagmamagandang loob nito. Kasama niyang lumabas ang lalaki sa bar. Subalit pagdating sa labas, ay nabigla siya nang walang ano-ano'y hatakin siya nito sa madilim na parte ng parking lot. Walang ibang tao roon maliban sa kanila. Hey, what are you doing? Sikmat ni Sydney sa lalaki. Come on, I just want a kiss from you. Sagot nito at mabilis siyang isinalya sa isang pickup truck. Sa isang iglap ay nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Bigla ay nagsisi siya na nakipagkilala siya rito. No! Let go of me! Sinubukan niyang kumawala mula sa lalaki. Subalit dahil malakas ito ay hindi siya nagtagumpay. Bulangya ka! Manya ka pala! Let go of me! You better shut up if you don't want me to hurt you. Banta ng manyak na Australiano at tinakpan ang bibig niya. Subalit bago pa may kung anong magawa sa kanya ang lalaki, ay isang bulto ang humatak dito, dahilan upang mapalayo ito sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Sydney nang makita na si Theo ang humatak sa Australiano. Gago kang manyak ka! Sigaw ni Theo bago tumama ang kamao nito sa mukha ng lalaki. Napasandal ang Australiano sa hood ng isang sasakyan, subalit agad itong nakabawi at sinugod si Theo. Napasigaw si Sydney, pero sa halip na lumapit ay tumakbo siya para humingi ng tulong. Ilang minuto ang nakalipas, kasama niyang bumalik ang security guard ng bar. Nakahiga na sa sementadong sahig ang manyak na Australiano. Bumaling siya kay Theo na nakatayo subalit may sugat sa mga labi. Sydney, are you okay? Tanong ni Theo na sa isang iglap ay nasa harap niya. Hinawakan nito ang dalawang braso niya.
Puno ng pag-aalala ang mga mata nito. Napanunok siya. Bakit akong tinatanong mo kung okay ako? Ikaw nga tong nasaktan. Inalis nito ang kamay sa kanya at kasual na hinawakan ng mga labi nito. It's okay. It's nothing. Anong nothing? Nasuntok ka, Theodore. Sa inis niya ay ngumiti lang sa kanyang dating nobyo. Akma siyang muling magsasalita nang bumaling sa kanilang security. Hiningan sila nito ng statement. Dumating din ng local police. Napatunayan sa CCTV footage ang ginawa ng Australiano kaya sa huli ay ito ang nakulong. Nakitaan din kasi ito at mga kasama nito ng droga. Sydney, are you really okay? Tanong ni Theo nang maiwan silang dalawa sa labas ng bar. Okay lang ako. Lumunok siya at sinalubong ang tingin nito. Thank you for saving me. Kung wala ka, baka kung ano nang nagawa ng lalaking yun sa akin. Sinubukan kong kumawala kanina pero ang lakas niya. You're welcome. I'm glad I'm on time. Bumuntong hininga ito. Sigurado kang okay ka lang? Hindi ka sinaktan ng gagong yun? Okay lang ako, salamat. Kinagat nito ang ibabang labi. Hindi ka nagalit sa akin, Sydney? Kumunot ang noo niya. Kahit may galit ako sa'yo, marunong ako magpasalamat at tumanaw ng utang na loob, Theo. Anyway, babalik na ako sa hotel. Salamat ulit. Sabay na tayo. Babalik na rin ako sa hotel. O ayaw mo ako makasabay? Kung ayaw mo, mauna ka na. Susunod ako sa'yo. Sumabay ka na, pero wag kang madaldal. Ngumiti si Theo at tumango. Okay. Tahimik silang naglakad ni Theo hanggang sa magsalita ito. Alam kong sinabi mo na ayaw mong tanungin kita o ayaw mo nang madaldal. Pero gusto kong malaman kung hanggang kailan ka dito, Sydney. Nag-aalala ako na baka maulit yung nangyari kanina. 4 na araw ako dito. You don't have to worry about me. Hindi na mauulit yung nangyari. Hindi na ako babalik sa bar na yon. Kung iinuman ako, sa hotel na lang. So, sa Sabado ang balik mo ng Pilipinas? Oo, ikaw. Nabigla siya sa kaswal na sagot niya kay Theo. Hindi niya maitanggi na dahil sa ginawa ng binata, nabawasan ang nararamdaman niyang galit dito. Right now, she was just thankful for his presence. Bukas na gabi yung flight namin pabalik ng Manila. It should be this afternoon pero may inayos sa aircraft. Tumango siya. Bakit sa Vallejo Airlines ka pumasok na piloto? Hindi na siya nagtaka nang malamang isang commercial pilot si Theo. Noon pa man ay alam na niyang pangarap nito na maging isang piloto. I was working for a Singaporean airline, pero pinirata ako ni Cairo. Sagot ni Theo. Ang tinutukoy na Cairo ay ang pinsan niyang si Cairo Vallejo, anak ng Tito Andres niya na pinsan ng kanyang ama. Magkaibigan ang pinsang si Cairo at si Theo dahil naging magkaklase ang dalawa noong kolehiyo. Nakita kami sa isang bar sa Singapore. Inifera niya ako na umuwi ng Pilipinas at magtrabaho sa airline niyo. That was 3 years ago. Sabi ng pinsan mo, kailangan nila ng gwapo at magaling na piloto sa airline niyo. Nag-iisa raw kasi siyang gwapong piloto niyo. Pagpapatuloy ni Theo. Gwapo at magaling? Hindi niya napigilang mag-angat ng kilay. Umangat din ang kilay nito. What? Gwapo ako, di ba? Kapag itinanggi mo, para mo na yung sinabi na pumatol ka sa walang itsura. Baka bulag lang siguro ako nun. Sa halip na ma-offend ay naaaliw na tumawa si Theo. Alam kong may hinanakit ka sa akin, pero wag mo namang itanggi na gwapo ako. Slander yan, Sydney. Pwede kitang kasuhan. Ewan ko sa'yo. Umiling siya at nilagpasan ng lalaki. Nanatili namang nakasunod sa kanya si Theo. Wait up, Sydney. Bumaling siya sa binata. Napatingin siya sa sugatang labi nito. Gamutin natin yung sugat mo. Wika niya bago pa mapigilan ng sarili. Hindi na. I told you it's nothing. Inirapan niya ang lalaki. Huwag ka nga makulit. Nagtungo siya sa front desk ng hotel para manghingi ng first aid kit. Pagkatapos ay tumuloy siya sa elevator. Nakasunod pa rin si Theo sa kanya. Sydney, sigurado kang gagamutin mo ako? Tanong ni Theo, may ngiti sa mga labi. Pinigilan niyang tumitig sa nakakadistract na dimple nito. Ayoko lang mo konsensya kung may infection yan. Pero kung kaya mong gamutin ang sarili mo, ikaw na lang. Oh, inabot niya rito ang first aid kit. Tinanggihan nito yon. Ikaw na gamumot sa akin. Hindi ko kayang gamutin ang sarili ko. Baka kung saan ko may buhos ang alkohol. Hindi binubuhusan ng alkohol ang ganyang sugat. Ngumiti ito. See? Hindi ko alam yan. Kaya ikaw nang gumumot sa akin, Sydney. Akala ko ba magaling kang piloto?
Pero hindi ka marunong mag-first aid? Eh di sige na, hindi na ako magaling. Gwapo lang. Alam mo, hanggang ngayon mayabang ka pa rin. Natawa ito. Hindi naman yun pagyayabang. Pero ikaw din, Sydney. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon ano? Putol niya rito. Hanggang ngayon, maganda ka pa rin. Hindi niya napigilan ang pag-iinit ng pisngi. Pilit niyang tinatago ang reaksyon sa pamamagitan ng pag-angat ng kilay. Of course, maganda pa rin ako. Anong akala mo sa ganda ko? May expiration date? Bahagyang natawa si Theo. Yeah, you're right. Of course, you'll always be beautiful. Pumungay ang mga mata nito habang diretsyong nakatingin sa mukha niya. Nagpasalamat si Sydney na bumukas na ang elevator. Nauna siyang pumasok sa hotel room niya. Hindi siya makapaniwala na pagkatapos ng 7 taon na hindi niya nakita si Theo, ngayon ay papapasukin niya ang binata sa hotel room niya. Let's get this over with para makapagpahinga na ako. Anya kay Theo. Okay. Pag-upo nila sa sofa ay binuksan niya ang kit. Dahil matangkad sa kanya si Theo, bahagya siyang nakatingala rito habang ini-inspeksyon ng sugat nito. Tuloy ay kitang-kita niya ang Adam's apple nito, ang panga, ang pinang balbas na papatulo sa baba nito. Akala ko ba nagmamadali ka? Bakit gusto mo pa yatang titigan ng mukha ko, Sydney? Tanong ni Theo, may kislap sa mga mata. Tumigil ka, yung sugat mo tinitingnan ko, huwag kang filingero. Kumuha siya ng bulak at nilagyan yun ng alkohol. Nagbibiro lang ako. Huwag mo akong biruin at baka buhusan kita ng alkohol sa mata. Okay po, hindi na. Nakangusong nito bago sumeryoso. Tahimik nga si Theo habang ginagamot niya ang sugat nito. Tila maamo itong tupa sa kabila ng kislap sa mga mata nito. Siya naman ay hindi mapakali dahil kahit anong pigil niya sa sarili, ay napapatitig pa rin siya sa bawat parte ng mukha nito. Sydney. Ani Theo sa marahang boses. Bakit? Masakit ba? Umiling to. Gusto ko lang sabihin na bukas na ang balik ko ng Pilipinas. Alam ko, di ba sinabi mo na kanina? Bumuntong hininga ito. Next time, huwag kang sumama sa lalaking hindi mo kilala ha. Hindi ko naman gawain yun. Sinabukan lang niya kanina dahil gusto niyang i-distract ang sarili kay Theo. Subalit hindi niya sinabi yun sa binata. Sa halip ay lumunok siya. Salamat ulit sa ginawa mo kanina. You're welcome. Pero pwede ba ako manghingi ng pabor? Natigilan siya. Kapag kaway bumutong hininga at tumango. Fine, sige. Ayoko rin namang magkautang ng loob sa'yo. Kahit anong hingin kong pabor, papayag ka? Basta wag pakikipagkaibigan. Wala akong plano makipagkaibigan sa'yo, Theo. Don't worry. Ayoko rin namang maging kaibigan ka, Sydney. Ibinaba niya ang bulak at isinara ang first aid kit. Oh, anong gusto mo? Gusto kong payagan mo ako manligaw. Nalaglag ang panga niya. Nang makabawi ay sarkastiko siyang natawa. Pinagitripan mo ba ako, Theodore? Gusto mong ipatanggal kita sa kumpanya kahit malakas ka pa kay Cairo? Hindi naman ako nagbibiro. Hindi rin ako nakikipaglokohan. I just want a second chance with you, Sydney. Second chance? Nakalimutan mo bang ikaw ang nakipaghiwalay sa akin? Ikaw ang nang-iwan. Ikaw ang nanakit at nagtaboy sa akin. Tapos ngayon manghihingi ka ng ikalawang pagkakataon? Lumamlam ang mga mata nito. I'm sorry for leaving you before. For hurting you. For breaking my promises. For breaking your heart. Pinagsisihan ko lahat ng yun, Sydney. At ngayon, gusto mo ng second chance? Ano, Theo? Nang magkita tayo, na-realize mo na mahal mo pa ako? Bumalik ang pagmamahal mo sa akin? Pues ako, hindi na kita mahal. Walang natira dito sa puso ko kundi galit para sa'yo. There is a fine line between love and hate. Kung totoong wala ka nang nararamdaman sa akin, dapat wala ka nang pakialam. Clearly, may nararamdaman ka pa. Wala. Then, hayaan mo akong manligaw. Just give me 3 months. Kapag hindi ko nakuha ang puso mo sa loob ng 3 buwan, titigil na ako. Lalayuan kita. Hindi na ako magpapakita pa sa'yo. Ayoko. Matigas na sagot niya. Bakit? Natatakot ka bang mapatunayan ko na tama ako? Na mahal mo pa rin ako hanggang ngayon? May paghahamong tanong nito. Hindi na kita mahal, Theo. But fine, sige, manligaw ka. Pero bastard lang ang aabutin mo sa akin. Hindi ako nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga taong nanakit sa akin. Ngumiti si Theo. Pumayag ka ng ligawan kita. Wala nang bawayan ha. Hindi mo rin ako pwedeng bastardin hanggat hindi natatapos ang 3 buwan. Magsasayang ka lang ng oras, Theodore. We'll see, Sydney.
Nakangiti lang na sagot nito bago tumayo. Saan ka pupunta, Theo? Umangat ang sulok ng mga labi nito. Babalik na ako sa hotel room ko. Ayaw mo na akong paalisin? Hindi pwede yan. Nandiligaw pa lang ako, Sydney. At kailangan mo magpahinga. Bahagyang nag-init ang mga pisngi niya. Wala akong sinabing ayaw kitang paalisin. Stop assuming things. Inirapan niya ang binata, subalit hindi nawala ang ngiti nito. Salamat sa paggamot sa akin, Sydney. Magpahinga ka mabuti. At ilak mo ang pinto mo. Good night. Ilang sandali siyang natulala sa sofa pag alis ng binata. Hindi siya makapaniwala sa mga naganap ng gabing yon, lalo na sa huling pag-uusap nila ng lalaki. Kinabukasan, habang naghahanda siya para sa ikalawang araw ng conference, ay tumunog ang doorbell. Akala niya ay ang hotel staff yon, subalit nang buksan niya ang pinto ng hotel room ay si Theo ang tumambad sa kanya. Nakaporma ang binata sa suot na polo shirt at slacks. Subalit ang higit na nakakuha ng atensyon niya ay ang hawak nitong pumpon ng bulaklak. Good morning, Sydney. Malaki ang ngiting bati ni Theo. Napakurap siya bago nag-angat ng kilay. Anong ginagawa mo rito? Nandiligaw. Today is my first day. Here, I got you your favorite tulips. Napakurap siya sa narinig. Akala niya ipanaginip lang niya ang lahat ng napag-usapan nila ni Theo kagabi. Totoo pala. I told you maniligaw ako. Anito na tila nabasa ang laman ng isip niya. Alam mo ba kung anong oras pa lang? Wala kang lahing incheck. Walang pinipiling oras ang paniligaw, Sydney. Muli nitong inabot ang pumpon ng bulaklak sa kanya. Pumayag kang manligaw ako. Hindi mo pwedeng tanggihan to. Napilitan siyang tanggapin yun. Inagaan ko talagang pagpunta sa'yo dahil alam ko may conference ka at baka hindi kita abutan. If you have time, can we have breakfast together? Nagkape na ako, Theo. Wala akong oras mag-almusal kasama ka. Napasulyap siya sa sulok ng labi nito. Yung sugat mo, masakit pa ba? Ngumiti ito. Hindi na. Magaling kasi yung gumamot sa akin eh. Hindi mo ako madadaan sa pambobola mo. Pinagdaanan ko na yan. Ngumuso ang kaharap. Ito naman, hindi kita binubola. Anyway, mamayang 2:00 ang flight ko pa uwi ng Manila. I'm sure nasa conference ka pa nun. So, I guess I'll see you when you get back. Hopefully not. Ayaw kitang makita. Mataray na sagot niya. Malabo yan, Sydney. I'm back in your life. Hindi mo man ako araw-araw na makakita. Araw-araw akong magpaparamdam sa'yo. Take care of yourself here, okay? Huwag mo ako masyadong mamimiss. Sarkastiko siyang natawa. Anong mamimiss? Ang kapal mo rin talaga, Olivares. Hindi ba? Ako kasi mamimiss kita. Tila may nagwala sa loob ng dibdib niya. Pinanatili niya ang mataray na muka. Kung wala ka nang sasabihing pambobola, pwede ka nang umalis. I told you, hindi ako nambobola. But yeah, I'll see you soon, Sydney. Bago pa siya makasagot ay naglakad na ito palayo. Naiwan siyang nakatayo sa tapat ng pinto. Sa kabila ng matinding inis, hindi niya maitanggi ang malakas na kabog ng puso. Bumaling siya sa bulaklak na bigay ng binata. Kahit ilang bulaklak pang ibigay niya sa akin, wala siyang mapapala. Sa buong maghapon ay pilit inalis ni Sydney sa isip ang dating nobyo. Kinabukasan, 8:00 ng umaga ay kinatok siya ng hotel staff. Ganoon na lamang ang gulat niya nang bumungad sa kanya ang hawak nitong bouquet ng tulip at isang teddy bear stuffed toy. Excuse me, is that for me? Tanong ni Sydney sa Pinay na hotel staff. Nalaman niyang Filipina ito nang maglinis ito sa suite niya. Mr. Theodore Olivares asked us to send this to you, ma'am. Maniligaw mo raw siya. Nahihiyang nagpasalamat siya sa staff at tinanggap ang mga yon. Sumikip ang dibdib ni Sydney habang nakatingin sa stuffed toy. Madalas siyang bigyan ng gano'n ni Theo noong magnobyo pa sila. Teddy kasi ang madalas niyang itawag sa lalaki kapag naglalambing siya rito. Nahinto siya sa pagbalik sa nakaraan nang tumunog ang cellphone niya. Isang unregistered number ang tumatawag sa Viber Messenger niya. Hello? Anya nang sagutin ng tawag. Sydney, good morning. Bati ni Theo na nasa kabilang linya. Paano mo nalaman ang number ko? Hiningi ko kay Cairo. Nagustuhan mo ba yung bulaklak at teddy bear na iniwan ko sa'yo? Sumulip siya sa stuffed toy. Hindi ka ba nahihiya sa ginawa mo, Theo? Binigyan mo pa ng trabaho yung mga staff ng hotel. Don't worry, I compensated the staff. At bakit naman ako mahihiya? Para sa pag-ibig naman ang ginagawa ko. Ayoko lang sayangin ng mga araw. 3 buwan lang ang binigay mo sa akin, kaya dapat sulitin ko, di ba?
Anyway, nagustuhan mo ba si Little Teddy? Anong tingin mo sa akin? Makukuha sa stuffed toy at bulaklak? Bulok na yung style mo. Corny. So saan po kita makukuha kung ganun, Miss Vallejo? Wala, hindi mo ako makukuha. Huwag mo na akong padalhan ulit ng mga kung ano-ano. Hindi pwede yan kasi nanliligaw nga po ako, di ba? Ibababa ko na to, busy ako. Abala ka. Sa halip ay sagot niya. Alright, take care, Sydney. Mag-ingat ka dyan, mag-date tayo pag-uwi mo. Anong date? Pinayagan mo ako mandigaw, di ba? That means I also get the chance to date you. Busy akong tao, Olivares. Wala akong panahon makipag-date sa'yo. Masungit na sagot niya bago ibaba ang tawag. Kunot ang noong bumaling siya sa stuffed toy. Alam mo, nakakainis yung amo mo. Masyadong pala desisyon. Asa naman siya makikipag-date ako sa kanya? Wika niya sa pobreng laruan. Kinabukasan sa huling araw niya sa Australia, muli ay nakatanggap si Sydney ng bulaklak at stuffed toy na dala ng staff ng hotel. Pasalamat kayo, cute kayo, kaya hindi ko kayo itatapon sa basurahan. Anya sa mag-asawang stuffed toy na bigay ni Theo. Sa halip na itapon yon ay pinagkasya pa niya yon sa luggage niya. Nang gabing yon, nakauwi siya sa Pilipinas. Dahil sinundo siya ng driver nila ay sa bahay ng mga magulang siya dumiretso. Kamusta ang business trip mo sa Australia, Iha? Tanong sa kanya ng amang si Apollo. Linggo ng araw na yon at kasama niyang naghahapunan ng mga magulang niya. Naroon din ang bunsong kapatid na si London at ang pinsan niyang si Cairo. It was fine pa. Tipid na sagot ni Sydney. Sinadya niyang wag na ipaalam sa mga ito ang nangyari sa kanya sa bar. Bukod sa ayaw niyang mag-alala ang mga ito, ayaw niyang bagitin si Theo sa harapan ng pamilya. Wala bang interesanteng nangyari sa trip mo, Sydney? Nangiintrigang tanong ng pinsang si Cairo. Binigyan niya ng matalim na tingin ng pinsan. Wala, nagmata ko rin para sa business, nothing else. Pero sana nag-enjoy ka rin, ate. It's Sydney, your city. I mean, look at Ate Paris. Sa Paris niya nakilala ang tadhana niya. Malay mo ganun ka rin. Baka sa Sydney mo nakatakdang makilala ang dawan mo. Ani London. Oo nga naman, Sydney. Natatawang sang-ayon ni Cairo sa sinabi ng kanyang kapatid. Mamaya sa akin ng lalaking to. Anya sa isip. Inirapan niya ang pinsan bago bumaling sa kapatid. Nag-enjoy naman ako kahit papano doon, London, pero hindi ko priority na makipagkilala sa mga lalaki. Hindi na nagtanong pa ang kapatid, samantalang nauwi naman sa business ang usapan nila ng ama. Pagkatapos ng hapunan, sinadyang dalhin ni Sydney ang pinsang si Cairo sa garden area ng bahay upang doon to kausapin. Bakit hindi mo sinabi sa akin na piloto si Theo sa airline natin? Nakahalokip-kip na tanong niya sa pinsan. Nakangising umangat ang kilay ni Cairo. Anong gagawin mo ngayong nalaman mo? Ipapatanggal mo ba siya sa trabaho? What? Of course not. Anong tingin mo sa akin, bata? Hindi maayos ang paghihiwalay namin pero hindi ako immature para gawin yun. Nakita kayo sa Australia? Bakit binigay mo sa kanya number ko? Sabi niya, nandiligo siya sa'yo. Finally. Akala ko aabutin pa ng ilang taon bago kumilos ang lalaking yun eh. Natigilan siya sa huling sinabi ng pinsan. Ha? What do you mean, Cairo? I know he wants a second chance with you, Sydney. Matagal na niya sinabi sa akin na gusto niyang bumalik sa buhay mo. Pero naduduwag daw siyang lumapit sa'yo. Imagine that. Torope pala ang unggoy na yun. Natatawa si Cairo pero nanatili naman siyang seryoso. Kung ganoon, totoong nagsisi si Theo sa ginawa niyang pag-iiwan sa akin 7 years ago? Anya sa isip. So, totoo nga nanliligaw sa'yo si Theo, Sydney? Tanong ng pinsan. Lumunok siya at tumango. Oo. Kailan mo naman sasagutin? Kumunot ang noon niya. Wala akong balak na sagutin siya. Hindi ako nagbibigay ng second chance sa taong nanakit sa akin, Cairo. Bakit pinayagan mong mandigaw? Ano yun? Gusto mo lang siyang pahirapan para makaganti ka sa pag-iwan niya sa'yo noon? Wala akong balak na gumanti sa kanya. Hindi ako ganong klase ng tao. Napilitan lang akong payagan siyang mandigaw dahil nagkaroon ako ng utang sa kanya nung nakita kami sa Australia. Bahagyang naningkit ang mga mata ng pinsan. Totoo ba? Wala kang nararamdaman sa kanya? Wala. Mataman siyang tiningnan ng pinsan. Pagkatapos ay ngumisi ito. Bakit parang humahaba yung ilong mo? Tumigil ka nga. Piloto ka, hindi ka si Boy Abunda. Natawa si Cairo. Subalit pagkuwan ay sumeryoso ito. Sydney, it's okay to give second chances in life.
Lalo na kung deserve naman ng taong pagbibigyan mo. Kumunot ang noon niya sa sinabi ng pinsan. Anyway, I have to go. May pupuntahan pa ako. Ani Cairo. Tinapik siya nito sa balikat at nilagpasan. Tahimik na sumunod siya sa binata. Pag-alis ni Cairo ay siya naman ang nagpaalam sa mga magulang niya. Kinabukasan, maaga si Sydney sa opisina ng Vallejo Airlines. Nagkakape siya nang pumasok ang sekretarya niyang si Edna. Simula nang maging CEO siya ay ang babae na ang sekretarya niya, kaya kahit paano ay malapit na sila ng babae sa isa't isa. Good morning, madam. May delivery ng flowers para sa'yo. Ani Edna bitbit ang isang bouquet ng tulips. Kahit hindi niya itanong ay alam na niya kung kanino galing yon. Kay Theo. Kanino galing yan, madam? O sisa ng sekretary nang kunin niya mula rito ang bulaklak. Galing sa makulit na lalaki. Ay, madam, may kasamang note oh. Basahin mo. Ani Edna. Binuksan ni Sydney ang note na kasama ng mga bulaklak. Sa utak niya lang yun binasa, subalit ang magaling na sekretarya ay binasa yun ng malakas. Sydney, bulaklak ka ba? Kasi every time I see you, I get butterflies in my stomach. Love, Theo. Namula ang mukha ni Sydney. Nakangising bumaling naman sa kanya si Edna. Madam, ang sweet naman nililigaw mo. Ang gwapo rin ng pangalan ha? Sumimangot siya. Sweet ka dyan, corny kaya? Corny ba? Bakit namumula ka dyan, madam? Parang kinikilig ka yata ah. Tukso ni Edna. Hindi ako kinikilig ah. Tanggi niya. Tila magsasalita pa ang sekretarya nang tumunog ang cellphone niya. I have to answer this. You may go, Edna. Nang mapag-isa sa opisina ay saka niya sinagot ang tawag. Good morning, Sydney. Bati ni Theo mula sa kabilang linya. Theodore, ano tong pakulo mo ha? Sikmat niya sa lalaki. Oh, did you receive the flowers already? Nabasa mo yung kasamang note? Ang corny mo. Narinig niya ang marahang halakak nito sa kabilang linya. Corny ba? Bakit dati kinikilig ka naman? Dati yun. Supladang sagot niya. Umagang-umaga ang sungit ni Miss Vallejo. Bakit ba tumawag ka? Busy ako. Busy ka pala, Miss Vallejo. Bakit mo sinagot ang tawag ko? Oo nga naman. Sang-ayon ng pasaway na parte ng isip niya. Sige, ibababa ko na. Teka, may sasabihin ako, Sydney. Pigil ni Theo. Ano yon? Can I invite you to dinner tonight? Susunduin kita paglabas mo ng opisina. Hindi nga ako pwede. Mag-OT ako sa trabaho. How about tomorrow? Hindi pa rin pwede. Busy ako hanggang next week. Pinayagan mo ko manligo pero iniiwasan mo naman ako. Nagangat siya ng kilay kahit hindi siya nakikita ng binata. Hindi kita iniiwasan. Busy lang talaga ako. Nanliligaw ka sa isang CEO, Theodore. What do you expect? Ang hirap pa naman ligaw sa isang CEO. Kaya mabuti pa tumigil ka na. Bastard ka rin naman sa huli. Nagsasayang ka lang ng pera at oras. It's okay, Miss Vallejo. Pahirapan mo man ako, hindi ako susuko sa'yo. I waited for this chance for 7 years, Sydney. Ngayon binigyan mo ko ng pagkakataong makalapit sa'yo. Hindi ko sasayangin to. Tila may pumiga sa puso niya sa sinabi nito. Hindi niya maintindihan kung bakit tila isang bahagi niya ang nagdiwang na hindi susuko ang lalaki. Bahala ka, ibababa ko na to, magkatrabaho na ako. Sagot niya. Okay, huwag ka masyadong magpapagod sa trabaho ah. Sagot nito sa masuyong boses. Binaliwala niya ang biglang pagwawala ng dibdib at mariing ibinaba ang cellphone. Sa sumunod na oras, inabala ni Sydney ang sarili sa trabaho. Sunod-sunod ang pagpirma niya at pag-review sa mga papeles na nakatambak sa desk niya. Madam, magpapareserve ka po ba ng restaurant for lunch? Tanong ng sekretarya nang pumasok ito sa opisina niya. No, pakibilan na lang ako ng lunch, Edna. Tinatamad akong bumaba. Hindi na niya binanggit kung anong pagkain ang gusto niya dahil kabisado na yun ng sekretarya. Noted, madam. Ilang minuto ang lumipas, tinawagan siya ng babae mula sa intercom. Madam, nandito yung manliligaw mo. May dalang pagkain si sir. May lunch date daw kayo dyan sa office mo. Ani Edna. Ha? Nandyan si Theo? Oo, madam. Ang gwapo at ang tangkad pala ni sir. Ani Edna na tila nagpipigil ng kilig. Pauwiin mo ang lalaking yan, Edna. Ha? Bakit, madam? Ayaw mo sa manliligaw mo? Pero ang gwapo ni Sir Theo. Ang sweet pa oh. Mga paborito mo raw tong dala niya.
Bago pa siya makasagot ay narinig niya ang boses ni Theo. Sydney, nagdala ako ng paborito mong kare-kare at sisig. Ako ang nagluto nito. May dala rin akong special cupcakes galing sa shop ni Ate Thea. Bigla ay kumalam ang kanyang tiyan sa narinig. Magaling magluto si Theo at paborito niya ang chicken sisig at kare-kare nito. Ilang taon niyang hinahanap-hanap yun simula noong maghiwalay sila. Ano madam, papapasukin ko na ba si sir? Untag ni Edna. Fine, papasukin mo in 5 minutes. Pagsuko niya. Ay, sige madam, magpaganda ka muna dyan. Willing to wait daw si sir. Sagot ni Edna na may halong panunukso ang tono. Hindi ako magpapaganda, Edna. Mariing giit niya bago ibinaba ang intercom. Subalit nang mawala sa linya ang sekretarya, kinuha niya ang salamin at sinipat ang sarili. 5 minuto, nasa sofa na siya nang pumasok si Theo. Nakasuot ito ng itim na polo shirt at maong na pantalon. Pinigilan niya ang sariling pagmasdan ng binata. Ngumiti sa kanya ang dating nobyo. Nagtaas naman siya ng kilay. Wala tayong pinag-usapan na pwede kang bumisita dito sa office ko, Theodore. Wala nga, pero gusto kitang makadate kaya gumawa ako ng paraan. Sabi mo wala kang oras, kaya ako nang mag-a-adjust. Surely may oras ka naman para mag-lunch, diba? Anito at kumindat. Nag-init ang pisngi niya, subalit pilit niyang ikinunot ang noo. Pinapasok lang kita dahil sa dala mong pagkain at 1 oras lang ang meron ako. Kaya nga wag na natin sayangin. Come on, let's eat. Naupo na ito sa harap niya at mabilis na inayos ang dalang pagkain. Kinagat ni Sydney ang ibabang labi habang nakatingin sa mga pagkaing dala nito. Kain ka na, Miss Vallejo. Ang dami mo raw trabaho, sabi ng sekretary mo, kaya siguradong gutom ka na. Ngumiti ito at inabutan siya ng kubyertos. Tumikhim siya. Thank you. Kumilos siya at tinikman ng pagkain sa harap. Bago pa niya mapigilan ng sarili ay napapikit na siya sa sarap. Pagdilat niya ng mga mata, naabutan niyang nakatunghay sa kanya si Theo. May ngiti sa mga labi nito habang nakatitig sa kanya. Tumikhim siya at ikinunot ang noo. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Ngumiti ito. Masama bang titigan ka, Miss Vallejo? Oo, hindi ako matutunawan. Natawa ito. Sinarapan ko yung luto ko kasi alam ko na miss mo yan. Masyado kang assuming ah. Hindi ba? Kitang-kita sa magandang mukha mo. Oh. Kulang na lang umungol ka sa sarap. Namula ang mukha niya. Fine, namiss ko tong luto mo. Pero luto mo lang, hindi ikaw. Muli ay sumubo siya ng sisig. Defensive mo po, Miss Vallejo. Ngisi nito at nanatiling nakatitig sa kanya. Kumain ka, Theodore. Wag mo akong tignan lang. Salip na sundin siya, nangalumbaba pa ito. Parang mas gusto kong titigan ka na lang sa loob ng 1 oras eh. Parang mas mabubusog ako. Nagsabi ka pa ng lunch date kung hindi ka naman kakain. Ngumisi ito. So, consider this date nga to? Kumain ka na nga dyan? Sydney, sisig ka ba? Salip ay tanong nito. Ano? Kasi sumisig lang ang buhay ko kapag nakikita kita. Namula ang mukha ng dalaga. Ang corny-corny mo, Theo. Pero namumula ka oh. I know you and I remember you, Sydney. Ganyan ka kapag kinikilig ka eh. Tukso ng lalaki. Hoy, asyomero ka ng taon. Kumain ka na nga dyan kung ayaw mong palayasin kita. Ito na po, Miss Vallejo. Di mo sinabing concern ko sa well-being ko. Kumindat ito at nagsimulang kumain. Habang kumakain si Theo ay siya naman ang napatingin nito. Napansin niyang magaling na ang sugat nito sa labi. Ikaw naman ang nakatingin sa akin, Sydney. Sabi ko na nga ba na mismo ko eh. Nakaangat ang kilay na komento ni Theo. Chinek ko lang kung magaling na yung sugat mo. Magaling ka nga kasing mag-alaga kaya gumaling agad. Pwede nang humalik. At sino naman ang hahalikan mo? Sino pa ba? Siyempre yung nililigawan ko. Napaawang ang mga labi niya at sarkastiko na tawa. Sa tingin mo papayag akong halikan mo? Bakit hindi? Adi ka kaya sa lips ko dati, remember? Muli ay namula ang mukha niya. Bigla ay bumalik sa kanya ang hindi mabilang na halik na pinagsaluhan nila ni Theo noon. Excuse me, ikaw tong baliw sa halik ko? Lumaki ang ngiti nito. Oo, ako nga. Hindi ko naman i-deny. Ang sarap mo kaya humalik, kaya nga nabaliw ako. Theo, isa pa. Tutusokin ko na yung dimple mo. Humalakak ito bago sumeryoso. Ito na po, tatahimik na, Miss Vallejo. Sinunod nga siya ng binata.
Muli lang itong nagsalita nang buksan nito ang dalang kahon ng cupcake. Paborito mo rin to. Nirequest ko kay Ate Thea. Kinakamusta ka pala niya. Sana raw naaalala mo pa siya. Ang tinutukoy nito na Thea ay ang nag-iisang kapatid nito. Oo naman, kamusta si Ate Thea? Sa 3 taong relasyon nila ni Theo ay napalapit siya sa kapatid nito. Maaga na ulila si Theo at ang kapatid ang naiwan nitong kasakasama sa buhay. She's doing great. Nag-asawa na siya 2 years ago. May pamangkin na rin ako. Hindi niya napigilang hindi mapangiti sa narinig. Talaga? Good for her. Ako rin may mga pamangkin na. Kambalang anak ni Paris, di ba? Tumango siya. Hindi na siya nagtaka kung paano nalaman ni Theo. Kaibigan ito ni Cairo at nagtatrabaho ito sa kumpanya nila. Ang sarap pa rin mag-bake ni Ate Thea. Komento niya. Ayon kay Theo, chef ang namayapang ama nito. Kaya naman ng magkapatid ang talento ng ama sa pagluluto. Sydney, cupcake ka ba? Bigla ay tanong ni Theo. Tigilan mo na nga ang kaka-pick up line, Theo. Natawa ito. Come on, last na to. Fine, bakit? Tumikhim to. Kasi... Huminto si Theo at kumunot ang noo. Tila nakalimutan ng sasabihin. Kasi nakalimutan mo? Natatawang sansala niya. Teka, hahanapin ko sa utak ko. I had it memorized. Muli ay natawa siya. Alam mo, Theodore, saan niya natigilan mo ng kaka-pick up line? Ang baduy? Sa huli ay natawa rin ito. Pagkatapos ay nangingiting tumingin sa kanya. Kahit nakalimutan ko yung linya ko, panalo pa rin ako kasi napatawa kita. I miss your laugh, Sydney. Sobrang na-miss ko. Natigilan siya kasabay ng pagwawala ng dibdib. Bago pa siya makapag-react, bumukas ang pinto ng opisina at iniluwa niyo ng ama. Napatayo siya, gayon din si Theo. Pa, nabiglang bati ni Sydney sa ama. Natigilan ng amang si Apollo nang ibaling ang tingin sa kasama niya. Sydney, iha. I didn't know you're with someone. Wala ang sekretarya mo sa labas kaya pumasok na ako. It's okay pa, tapos na naman kaming kumain. Tumikhim siya. Pa, si Theo, I'm sure you remember him. Theo, si Papa. Lumapit si Theo sa kanyang ama at naglahad ng kamay. Sir Apollo, it's nice to see you again. Theodore. Tinunguan ng ama niya ang binata. Hindi inaasahan ni Sydney nang tanggapin ng ama niya ang kamay ng binata. Protective sa kanilang magkakapatid ng ama. At nasaksihan nito kung paano siya nasaktan ni Theo noon. Sir, gusto ko sanang ipaalam sa inyo na nililigawan ko ang anak nyo. I plan to win her heart again. And this time, babawi ako sa lahat ng pagkakamali at pagkukulang ko. Kung bibigyan ako ni Sydney ng ikalawang pagkakataon, hindi ko na siya pakakawalan. You have my blessing, young man. Sagot ni Apollo na ikinaawang ng mga labi ni Sydney. Bakit tila walang galit ang ama niya kay Theo? Meron ba siyang bagay na hindi alam? O talagang nakamove on ng lahat at siya na lamang ang nananatiling galit sa binata sa nakalipas na mga taon? Thank you, sir. Sagot ni Theo sa kanyang ama. Tumango ang papa niya at bumaling sa kanya. I'll leave now, iha. I'll just talk to you later. Isang tawa lang ang isinagot niya sa ama. Bakit hindi galit sa'yo si Papa? Agad na tanong niya kay Theo nang maiwan silang dalawa sa opisina niya. Naalala niya na noong una siyang niligawan ni Theo ay pinagbantaan pa ito ng papa niya. Nagkibit balikat ito at ngumiti. I guess gusto pa rin ako ng papa mo para sa'yo. Sa gwapo ko ba namang to, Sydney? Umingos siya. Ang yabang mo, kaya kayo magkasundo ni Cairo eh. Natawa ito. By the way, speaking of Cairo, may flight kami bukas. I'll be co-pilot for his flight to New York. Bakit sinasabi mo sa akin? Siyempre, nagpapaalam ako. Baka mamiss mo yung gwapo mong mandiligaw. 3 araw pa naman ako dun. Hindi kita mamimiss. Pakisabi kay Ate Thea, salamat sa cupcake. Ako tong nagdala sa'yo, walang thank you para sa akin. Fine, thank you rin. Salamat sa lunch. Thank you lang. Walang kiss. Sa lahat ng manliligaw, ikaw tong demanding, Theodore. Natawa ito. Sabi ko nga ayos na ako sa thank you. Sumulip siya sa suot na relo. Tapos na yung 1 oras mo. Wala bang extension kahit 10 minutes lang? Anong gagawin mo sa 10 minutes? Tititigan lang kita. Kasi ilang araw kitang hindi makikita. Kung hindi mo ako mamimiss, ako mamimiss kita. Biglang nagwala ang puso niya, subalit muli ay binaliwala niya yon. 7 taon mo nga akong hindi nakita eh.
Yung 7 taong yun, sobrang nangulila ako sa'yo, Sydney. Kaya nga bumabawi ako ngayon. Fine, 10 minutes lang ah. Sagot niya bago pa niya mapigilan ang sarili. Tulad ng sinabi ni Theo, talagang tinitigan lang siya nito sa mga sumunod na minuto. Tama na, Theo. Mahinang sambit niya nang bigla ay hindi na niya kayanin ang titig nito. 5 minutes pa lang, Sydney. Angal nito. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho, Theo. Pagdadahilan niya. Kapag nagtagal pa ay baka matunaw na siya. Hindi siya makapaniwalang ganun pa rin ang epekto ng binata sa kanya. Fine. I'll see you next week. Sana hindi ka busy nun para makapag-date na tayo. Ani Theo bago ito nagpaalam. Nang maiwang mag-isa si Sydney ay nanghihinang napahawak siya sa dibdib. Nang mga sandaling yon, isa ang napagtanto ni Sydney. Hindi pa nga siya nakaka-move on. Mahal pa rin niya ang dating nobyo. Madam, nasa linya po si Mr. Sandoval. Untag sa kanya ng sekretarya na biglang pumasok sa opisina niya. Madam, okay ka lang? Tumikhim siya at tumango. Yeah, I'm okay. Humugot siya ng malalim na hininga at sinubukang alisin sa isip si Theo. Sa sumunod na oras, inabala niya ang sarili sa trabaho. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw, pagpasok ni Sydney sa opisina, ay nakatanggap siyang muli ng bulaklak mula kay Theo. Madam, ang consistent ng mandiligaw mo ah. Araw-araw may pa-flowers. Bongga, haba ng hair mo, daig pa si Rapunzel. Tukso sa kanya ni Edna bago binasa ang note na kasama ng bulaklak. Roses are red, violets are blue. Tulips are pretty just like you, Sydney baby. Napanguso siya. Ang corny talaga ng lalaking yun. Akala ko matitigil na siya sa mga pick-up line niya. Medyo corny nga pero gwapo at sweet naman. Ayaw mo ba sa kanya, madam? Kung ganon, pwede sa akin na lang si sir. Ani Edna. Sinamaan niya ng tingin ng sekretarya. Maghanap ka ng sarili mong mandiligaw, Edna. Natawa ang babae. Si madam naman, gusto rin naman pala si sir pakipot lang. Ang mga pakipot binabaril sa luneta. Yung ganun kagwapo, aarte ka pa ba? Masama bang magpakipot at umarte kung sinaktan niya ako noon? Depensa niya. Ay, talaga madam? May pass pala kayo ni Sir Theo? Niloko ka niya? Hindi, pero sinaktan niya ako. Hindi niya tinupad ang mga pinangako niya sa akin noon. Ay, sige madam, magpakipot ka muna bago masagutin si Sir. Tango sa kanya ni Edna. Napabuntong hininga siya. Simula nang makita silang muli ni Theo, ay hindi na ito mawala sa isip niya. Inaamin na niya na mahal pa rin niya ang binata, subalit hindi niya alam kung handa siyang bigyan ito ng ikalawang pagkakataon. Nang gabing yon, habang nasa kama si Sydney ay tumawag sa kanya si Theo. Hindi niya inasahan yon dahil alam niyang nasa trabaho ang binata. Hi Sydney. Masuyong bati ni Theo mula sa kabilang linya. Kinagat niya ang ibabang labi nang maramdaman ng pagbilis ng tibok ng puso. Akala ko ba may trabaho ka? Anya sa lalaki. Kadarating lang namin dito sa New York. Tinawagan kita agad kasi gusto ko marinig ang boses mo. Nakauwi ka na ba? Oo, patulog na ako. Pero sinagot mo. Gusto mo ring marinig ang boses ko, no? May panunuksong tanong nito. Kapal mo talaga. Sagot niya. Napairap siya kasabay ng pinipigilang ngiti. Natawa ito sa kabilang linya. Naubos mo ba yung cupcake na pinadala ko kanina? Kaninang hapon sa opisina ay nagpadala ang binata ng isang box ng cupcake sa kanya. 1 dosena yung cupcake, Theo. Gusto mo ba magka-diabetes ako? Muli ay natawa ito. Speaking of cupcake ka ba, Sydney? Hanggang ngayon hindi ka pa tapos dyan, Theo. Pagbigyan mo na ako, naalala ko na yung kasunod eh. Tumawag ka lang siguro para dyan, no? Fine. Bakit? Cupcake ka ba? Kasi kapag binasted mo ako, hindi ko makake kaya. Sa pagkakataong yun ay hindi na niya napigilan ng tawa niya. Horny mo talaga, Captain Olivares. Pero napatawa kita, Miss Vallejo. Magpahinga ka na nga lang dyan. Pumayag ka munang makipag-date sa akin pag uwi ko. Sige na, Miss Vallejo, please. Fine, oo na. Makikipag-date na ako sa'yo. Wala siyang narinig na sagot mula sa kabilang linya. Hello, Theo? Untag niya. Teka, totoo ba yung sinabi mo? Payag ka na makipag-date sa akin, Sydney? Napangiti siya sa gulat na ekspresyon nito. Ayaw mo? Pwede ko naman bawian kung ayaw mo. Gustong gusto ko, syempre.
Mabilis na sagot nito. Pwede bang umuwi na ako ng Pilipinas? Iwan ko na lang si Cairo dito sa New York. Bahala na siyang maghanap ng co-pilot niya. Natawa siya. Sira, subukan mo, ako mismo magtatanggal sa'yo sa Vallejo Airlines. Natawa rin ito sa kabilang linya. Siyempre, joke lang yun. Takot ko lang kay Miss Pretty CEO. Kinabukasan, muli ay nakatanggap siya ng bulaklak at pagkain mula kay Theo. Pinagmamasdan niya ang mga bagong bulaklak na padala ng binata nang bumukas ang pinto ng opisina niya at pumasok ang ama. Pa, bati niya rito. Sydney, iha. Bilin ng mama mo na isama kita pa uwi mamaya. Namimiss ka na raw ng kambal. Ngumiti siya. Sige po pa, sa bahay ako magdi-dinner mamaya. Sumulip ito sa bulaklak sa desk niya. Galing ba yan sa manliligaw mo? Tumango siya at lumunok. Pa, okay lang ba sa'yo kung bigyan ko ng second chance si Theo? Napansin niya na natigilan ng ama. Subalit nang makabawi ay lumunok ito at tumango. Everybody deserves a second chance, iha. Kung talagang sa kanya ka sasaya, bakit hindi mo pagbigyan ng sarili mo? Sinaktan niya ako noon, pero siya lang din ang lalaking makakapagpasaya sa akin. Then follow your heart, iha. Minsan, kahit mahal natin ng isang tao, nakakagawa tayo ng isang bagay na nakakasakit sa kanya. Maybe that's the case with Theo. Ang mahalaga, nakita mong sincero siya sa'yo. Thank you, pa. Niyakap niya ang ama. Kung ako rin ba ang may nagawang pagkakamali sa'yo, kaya mo ba akong patawarin, anak? Ngumiti siya. Of course, pa. Ikaw ang tatay ko eh. But you know what? You're a perfect father, Papa. And I'm grateful dahil ikaw ang ama namin. Tila may gustong sabihin ng ama. Sabalit sa huli ay bumuntong hininga ito at ngumiti. I love you, iha. Lagi mong tatandaan na mahal ko kayo ng mga kapatid mo. Masuyong wika nito. Nang gabing yon, sumama siya sa ama pauwi sa bahay ng mga magulang at doon siya naghapunan kasama ang mga ito. Nang weekend na yon ay nanatili rin siya sa bahay ng mga magulang. 2 araw ang nakalipas, araw ng Lunes, pagpasok ni Sydney sa opisina ay tumambad sa kanya ang panibagong bulaklak na padala ni Theo. Hindi ka ba nauubusan ng bulaklak, Theo? Bungad na tanong niya sa binata nang tumawag ito. Para sa'yo, Binibini? Hindi. Umagang-umaga tumatawag ka? Nang nagdaang hating gabi ay nakatanggap siya ng message kay Theo na nakabalik na ito ng bansa. Gusto ko lang pong ipaalala sa'yo yung date natin, Miss Vallejo. Susunduin kita mamaya pagkatapos mo sa trabaho. Mamaya na agad? Kauuwi mo lang ah. Hindi ko man lang magpapahinga. Ikaw ang pahinga ko, Sydney. Naginit ang mukha niya. Theo? Totoo yun ha. Napapawi ang pagod ko kapag nakikita kita eh. Pero huwag kang mag-alala, nakatulog na ako pag-uwi ko kagabi. Come on, hindi ko pwedeng ipagpaliban tong date natin. Ang tagal ko tong hinintay. Anong matagal? 5 araw lang ah. Anong 5 araw? 7 taon kaya? Humuso siya at pinigilang mangiti. Fine, sige na, mag-date tayo mamaya. Pero magtatrabaho na muna ako. Okay, work well po, Miss Vallejo. See you later. Magpapagwapo ako para mamaya. Hindi na kailangan. Sagot niya sa isip. Sige na, bye. Sa halip ay sagot niya sa lalaki. Hindi na niya napigilan pa ang ngiti nang ibaba ang tawag. Agad siyang nagsimula sa trabaho. Pasado 5:00 ng hapon, dumating si Theo sa opisina niya. Natigilan siya nang makitang suot nito ang pilot uniform nito. Bakit naka-uniforme ka? Nagtatakang tanong niya. Mas gwapo ako rito eh. Besides, we're going to ride the helicopter. Ha? Saan tayo pupunta at kailangan natin gumamit ng chopper? Just in Tagaytay. Oo, Tagaytay lang pala. Kailangan pa nating mag-chopper? Tumikim si Theo at malamlam ang mga matang humiti. Marami akong pangakong sinira sa'yo, Sydney. Pero may isa akong gustong tuparin ngayon. I promised you before na kapag naging piloto na ako, makikita mo ako magpalipad ng aircraft. Gusto kong tuparin ang pangako kong yun sa'yo. Tila may bumara sa lalamunan niya. Theo, ngumiti ito at inilahad ang kamay sa kanya. Will you give me a chance to fulfill that promise to you, Sydney? Will you ride the helicopter with me? Ngumiti siya at tinanggap ang kamay ni Theo. Hawak ang kamay ay tinungo nila ang rooftop ng gusali na nagsisilbing helipad. Doon ay naabutan nila ang pinsang si Cairo at ang helicopter na pag-aari nito. Mag-enjoy kayo sa date niyo, lovebirds. Nakangising wika ni Cairo. Nag-init ang pisngi niya. We're not lovebirds.
Hindi pa ba? Magkahawak na kasi ang kamay niyo eh. Inirapan na lang niya ang nangaasar na pinsan. Ilang sandali pa, nasa ere na sila ni Theo. Pinalipad nito ang helicopter sa kanlurang parte ng Maynila kung saan kita nila ang magandang sunset. Look at the sunset, Sydney baby. Ang ganda, di ba? Ani Theo. Nagwala ang puso niya sa endearment nito. Oo, maganda. Sumulyap to sa kanya. Pero mas maganda ka pa rin. Tumigil ka nga, Theo. Itulak kita dyan eh. Edi mawawalan ka ng piloto, baby. Babagsak ng chopper. Natawa na lang siya. You're cool, Theo. Ha? Anong sabi mo? Mas gumagwapo ka kapag ganitong nagpapalipad ka ng aircraft. Kita niya kung paanong kagatin ni Theo ang ibabang labi. Teka, mamaya mo na ako pakiligin. Baka hindi ako makapag-concentrate. Natawa siyang muli. Ilang minuto nilang nilibot ang Maynila bago nito minaniobra ang helicopter patungo sa destinasyon nila. Subalit ilang minuto pa lang silang nakakalabas ng Maynila nang biglang nagkaproblema ang helicopter. Mahinang napamura si Theo bago bumaling sa kanya. I'm sorry, Sydney baby. I'm afraid we'll have to do an emergency landing. Nasaan na ba tayo? Laguna. Sagot nito. Naging abala si Theo sa paghingi ng tulong gamit ang communication device ng aircraft. Ilang sandali pa, napilitan itong ilapag ang helicopter sa isang malawak na kapatagan. Sydney baby, are you okay? Puno ng pag-aalalang tanong ni Theo. Okay lang ako, Theo. Bumuntong hininga ito at niyakap siya. I'm sorry. I'm sorry I put your life in danger. Kahit gusto niyang magtagal sa bisig nito, kumawala siya para harapin ang binata. What are you saying sorry for? Walang nangyaring masama sa atin. I know you're a great pilot, kaya walang mangyayaring masama sa akin. May tiwala ako sa'yo, Theo. Ngumiti siya at pinisilang kamay nito. Namasa ang mga mata nito. I love you, Sydney. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Naghorumentado ang puso niya. Pagkatapos ng 7 taon, yun ang unang beses na muling narinig niya ang 3 katagang yun kay Theo. I love you, Sydney. Ang totoo, ni minsan hindi nawala ang pagmamahal ko sa'yo sa nakalipas na 7 taon. Mula nung una kitang makilala, nabihag mo na ang puso ko. At nanatili ka rito kahit nagkahiwalay tayo. Napaawang ang mga labi niya. Pero bakit ka nakipaghiwalay sa akin? Bakit mo ako iniwan, Theo? Ang sabi mo noon, hindi mo na ako mahal. Lumanok ito. Nakipaghiwalay ako para matupad mo ang pangarap mo, Sydney. Pangarap mong maging CEO at kailangan mong mag-aral sa Amerika para matupad yun. Kung hindi ako nakipaghiwalay sa'yo noon, hindi ka aalis ng Pilipinas. Nakipaghiwalay ka sa akin dahil lang doon? Hindi makapaniwalang putol niya. Sa isang iglap ay napuno ng luha ang mga mata niya. I had to, Sydney. You're meant for greater things, baby. At ayokong makasagabal sa pangarap mo. I had to sacrifice and break both of our hearts for your dreams. Bumagsak ang luha nito. Hindi madali sa akin yung ginawa ko. But I had to do it. I'm sorry for hurting you. I'm sorry for making you cry. For breaking my promises. For breaking your heart. Inabot nito ang pisngi niya. Ikaw lang ang nag-iisang babaeng minahal ko, Sydney. Walang ibang pumalit sa'yo. Nung bumalik ka sa Pilipinas at natupad mo na ang pangarap mong maging CEO ng kumpanya nyo, gusto kong lumapit ulit sa'yo. Pero natakot ako. Naduwag. Kaya nakontento na muna ako na mahalin ka sa malayo. I'm sorry kung ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na humingi ng ikalawang pagkakataon sa'yo. Napaiyak siya. I'm sorry too, Theo. Patawarin mo ako kung napuno ng galit ang puso ko sa loob ng 7 taon. Nasaktan ako ng labis sa ginawa mo sa akin at nanatili ang galit na yun sa puso ko. Wala kang dapat hihingi ng tawad. Naiintindihan ko ang galit mo, Sydney. Pero sa kabila ng galit ko, nandun pa rin ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi kita nakalimutan, Theo. Hindi nawala ang damdamin ko sa'yo. Sinubukan ko lang takpan ng galit. Hinawakan niya ang mukha nito at dinampian ng halik ang mga labi nito. Mahal kita, Theo. Mahal na mahal pa rin kita. Natigilan si Theo at hindi nakagalaw. Akala ko ba gusto mo ng kiss? Bakit na-estatwa ka dyan? Nangingiting tanong niya sa kabila ng nagbabadyang luha. Napakurap-kurap ito. Hindi ako nananaginip lang, Sydney baby. Kasi kung panaginip to, ayoko nang magising. Ang corny mo talaga. Pasalamat ka, mahal kita. Ang sarap naman nun. Isa pa nga.
Mahal na mahal kita, Captain Theodore Olivares. Mahal na mahal din kita, Sydney Vallejo. Ibig sabihin ba nito, tayo na? Boyfriend mo na ako ulit? Ano sa tingin mo? Hinalikan na nga kita, di ba? Niyakap siya ni Theo. Pagkatapos ay pinaulanan siya ng halik sa muka. Thank you, Sydney baby. Mahal na mahal kita. I won't waste this second chance with you. Nagsalo sila sa isang matamis na halik ng binata. Subalit agad silang naistorbo sa pagdating ni Cairo. Pambihira. Iniwan ko yung date ko sa Manila tapos maaabutan ko lang kayo naglalampungan dito. Reklamo ng kanyang pinsan. Natawa na lang sila ni Theo. Sorry, Cairo. Sorry ka dyan. Utang nyo to sa aking dalawa. Can't you just be happy for us, man? Ani Theo. Fine, fine. I'm happy you two got back together. Two less lonely people in the world. Sumakay sila sa chopper na dala ni Cairo pabalik ng Maynila. Naiwan naman ang kasama nitong aircraft mechanic para gawin ang helicopter na nasira. Pagbalik sa Maynila, inihatid siya ni Theo sa kondo ni Sydney. Nagkasundo sila na doon na lang maghapunan. Ipinagluto siya ng nobyo. I'm sorry, our date turned out like this. Ani Theo nang ilapag nito ang nilutong spaghetti sa harap niya. Matamis siyang umiti. This is perfect, Theo. Mas pipiliin ko ang luto mo kahit sa anong pagkain sa 3-star Michelin restaurant. Gustong-gusto mo talaga yung luto ko, ha? Mas mahal ko nga yung luto mo kaysa sa'yo, eh. Natawa ito at nagsalin ng wine sa baso niya. Wala kang pick-up line sa akin, Theo? Pabirong tanong niya. Humalakak ito. Itong baby ko, kunwari corny daw yung mga pick-up line ko pero hinahanap-hanap naman. Ngumuso siya at pabirong umirap. Kasalanan mo yan kasi sinanay mo ko. Natawa ito kapag kuwan ay tumikim. Okay, sige, Sydney baby. Pasta ka ba? Bakit? Natatawang sambit niya. Kasi ano man ang mangyari at ano man ang sabihin ng iba, wala akong pakialam. Basta mahal na mahal kita. Namumula ang mukhang napahagikik siya. Ano baby, kinilig ka ba? Isang kiss naman dyan kung oo. Ani Theo at kumindat. Natawa siya. Mamaya na ang kiss. Pagkatapos kumain, nagtagal pa si Theo sa unit niya. Habang magkasama sa sala ay pinag-usapan nila ang nangyari sa nakalipas na 7 taon na wala sila sa buhay ng isa't isa. Nalaman niyang bukod sa trabaho ni Theo bilang piloto, may restaurant business na itong kasosyo ang kapatid. Wala ka talagang naging girlfriend nung naghiwalay tayo? Tanong niya kay Theo. Wala baby, ikaw lang. Hindi ako nagmahal ng iba. Hindi ako tumingin sa iba. Kahit maraming magandang babae sa paligid mo? Ang dami mo kayang katrabahong magagandang flight attendant. Ikaw lang ang pinakamaganda para sa akin. Sus, ang galing talaga mambola ng teddy bear ko. Ganyan-ganyan mo ako nakuha nun eh. Pabirong ingos niya. Kumislap ang mga mata nito. You called me teddy bear again. Namiss ko yan, Sydney baby. Sobra. Masuyo siyang umiti. Namiss ko rin, Theo. Sobrang namiss ko. Hinawakan nito ang mukha niya at pinaulanan siya ng halik sa mukha. Napangiti naman siya sa kilig. Tanging si Theo lang talaga ang lalaki na kapagbigay ng ganoong pakiramdam sa kanya. I love you. Huwag ka na kaya umuwi, Theo. Paglalambing niya. Baby, alam kong sabik ka sa akin pero hindi pwede yan. Lagot ako sa parents mo. Hindi pa nga nila alam na tayo na ulit. Napanguso siya. Noon pa man ay Maginoon na talaga si Theo. Mataas na ang respeto nito sa mga magulang niya. Wala naman akong trabaho bukas. I'll go visit you in the office. Dalhan kita ng lunch. Sige, pero pwede ako mag-request? Pwedeng-pwede. Ano bang gusto ng baby ko? Muli ay napangiti siya sa kilig. Nang gabing yun, nakatulog siya ng may malaking ngiti sa mga labi. Kinabukasan, hindi mapuknat ang ngiti ni Sydney pagpasok sa opisina. Good morning, Edna. Bati niya sa secretary. Good morning, madam. Ang blooming mo naman today. Binobola mo ko. Gusto mo yata ng salary increase, ha? Totoo, madam. Parang araw-araw kang gumaganda. Ganyan ba kapag in love? Napangiti na lang siya at nanghingi dito ng kape. Bago dumating ang lunch break, dumating si Theo. Bukod sa pagkaing dala ay may bitbit rin itong bulaklak. Sinalubong niya ito at niyakap. Sweet naman ng baby ko. May pagyakap agad. Halatang sabi ka. Parang kailan lang halos itaboy mo ako palabas ng office mo. Wag mo nang ipaalala. Teka, bakit parang puyat ka? May eyebags ka, Theo.
Hindi lang ako masyadong nakatulog kagabi. Bakit naman? Iniisip kasi kita. Masaya kasi ako. Hindi ako makapaniwala na nasa akin ka na ulit. Lumobo ang puso niya at napangiti na lang sa kilig. Ewan ko sa'yo, Captain Olivares. Umangat baba ang kilay nito. Gwapo at hot pa rin naman ako kahit may eyebag, di ba? Natawa siya kapag kaway ngumuso. Sana hindi ka na nagpunta dito at nagpahinga na lang. Napagod ka pa sa pagluluto. Wala to, I'm good. At gusto kong ipagluto ka at sabayan kang kumain. Come on, let's eat. Dala ko yung request mong pagkain. Magpahinga ka mamaya ha. Opo, baby. Ngumiti siya at tinulungan si Teo na ihanda sa mesa ang dala nito. Kumain ka ng marami, baby. Malambing na wika ni Teo. Katabi niya ang binata at panayang asikaso nito sa kanya. Huwag mo na akong asikasuhin. Ikaw na nga itong napagod sa paghahanda nito. Namiss kong pagsilbihan ka eh. Napailing nang ngumiti na lang siya. Ang kulit mong lalaki. Mahal mo naman. Sarap tusokin ng dimple mo. Natawa ito. Patuloy sila sa pagkukulitan habang kumakain. Wala ka bang meeting ngayon? Tanong ni Teo pagkatapos nilang kumain. Wala, dito lang ako sa opisina ko hanggang mamaya. Ngumiti ito. Then, can I stay here for another hour? Bakit? Ano namang gagawin mo dito? Gusto lang kitang panoorin magtrabaho. Sige na, Miss Vallejo. Hindi naman ako mag-iingay. Hindi rin kita kukulitin. Pero madidistract pa rin ako. Bakit? Nakakadistract mo talaga ang kagwapuhan ko. Ngumuso siya. Fine, 1 oras lang tapos uuwi ka na para magpahinga, okay? Yes po, baby. Nakangiting tango nito. Pagbalik ni Sydney sa trabaho ay nanatili nga si Teo sa opisina niya. Naupo ito sa sofa habang nasa kanya ang mga mata. Sinubukan niya mag-concentrate sa trabaho, subalit maya-maya ay napapabaling siya kay Teo. Miss Vallejo, focus sa trabaho. Alam kong gwapo ako pero wag kang tumingin sa akin. Nakangising saway sa kanya ng nobyo. Natatawang inirapan niya ito. Subalit nang muli niyang ibaling ang mga mata rito ay nakita niyang nakapikit na ito at nakatulog na sa sofa. Nilapitan niya si Teo. Sa halip na gisingin ay maingat niyang inayos ang pagkakasandal ng ulo nito sa sofa. Bumukas ang pinto at pumasok ang sekretarya. Madam, shh! Huwag ka maingay. Saway niya kay Edna. Tulog si Sir Teo? Grabe, para siyang anghel kapag tulog. Sa'yo lahat yan, madam. Ang swerte mo rin Mayabang nang umiti lang siya sa babae. 3:00 ng hapon, iniwan niya ang trabaho at nagpa siyang gisingin na ang nobyo. Hey, Teo. Baby, nakatulog pala ako. Sambit ni Teo habang kinukusot ang mga mata. Oo, 2 oras. Halika na, umuwi na tayo para makapagpahinga ka na. Sumulyap ito sa suot na relo. 3:00 pa lang. Tapos na ba ang trabaho mo? Tumango siya. Halika na, baka sumakit ang katawan mo dito sa sofa. Malambot naman tong sofa mo, mamaya na tayo umuwi. Hinila siya nito paupo sa kandungan nito at niyakap. Dito muna tayo, payakap ako. Ngumiti siya at nagpaubaya rito. Ilang sandali silang magkayakap bago siya nito pinakawalan. Puno ng pagmamahal na tinitigan siya ni Teo. Habang pinagmamasdan kita kanina, alam mo bang proud na proud ako sa'yo, baby? I love you, Sydney. Thank you, Teo. Mahal din kita. Sa sumunod na mga araw ay walang pagsidla ng kaligayahan ni Sydney. Masayang-masaya siya sa relasyon nila ni Teo. Araw ng Biyernes, inaantay niya ang pagdating nito sa opisina niya. Susunduin kasi siya ng binata at sabay sila pupunta sa bahay ng mga magulang. Edna, pupunta lang ako saglit sa office ni Papa. Kapag dumating si Teo, papasukin mo na lang sa opisina ko. Bili niya sa sekretarya. Noted, madam. Bumaba si Sydney sa palapag kung nasaan ang opisina ng ama. Pagdating sa tapat ng opisina, akma siyang kakatok nang mapansing nakaawang ang pinto. Bago pa maitulak yon para pumasok, narinig niya ang boses ng ama. Thank you, Teo. Salamat dahil hindi mo binanggit kay Sydney ang naging pag-uusap natin noon. Natigilan si Sydney. Hindi pa niya napoproseso sa utak ang narinig ay boses naman ni Teo ang nakarating sa tenga niya. Ayoko masira ang relasyon niyo ni Sydney, sir. Naiintindihan ko naman na ginawa niyo lang yun para sa kapakanan niya. Sagot ni Teo. Nanlamig si Sydney sa narinig. Bago pa niya mapigilan ang sarili ay itinulak na niya ang pinto at pumasok sa loob. Parehong bumaling sa kanya ang gulat na mukha ng ama at ni Teo. Pa, ano yung narinig ko?
Anong ginawa mo noon na ayaw mong sabihin sa akin ni Theo? Agad na tanong niya sa ama. Lumunok ang papa niya. Sydney, iha. What is it pa? Answer me. I'm sorry, iha. Ang totoo, ako ang nag-utos kay Theo na hiwalayan ka noon. I'm sorry, anak. Tila pansamantalang huminto ang tibok ng puso niya. Nakaawang ang mga labing bumaling siya sa nobyo. Theo, totoo ba yun? Go on, iho. Tell him. Mahinang udyok ng ama sa binata. Marahang tumango ang nobyo. It's true, Sydney. Hindi talaga kita gustong hiwalayan noon. Pero kinausap ako ng papa mo. Natatakot siya na makasagabal ang relasyon natin sa mga pangarap mo. Nakiusap siya na pakawalan muna kita. Na kung karapat-dapat akong lalaki para sa'yo, hahayaan kong matupad mo muna ang pangarap mo. Noong una tinutulan ko ang gusto niya. But later on, I realized he was right. Kaya hiniwalayan kita, kahit masakit sa akin. Sunod-sunod na bumagsak ang mga luha niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Theo? Bakit patuloy na nilihim mo sa akin ang tungkol sa bagay na yan? Dahil ayokong masira ang relasyon yun ng papa mo. Alam ko kung gaano mo kamahal ang magulang mo. Sydney, iha, patawarin mo ako, anak. Sinubukan siyang lapitan ng ama, subalit umiwas siya. Pa, ikaw yung huling taong na iniisip ko na makakapanakit sa akin. Tapos ngayon malalaman ko na ikaw pala ang dahilan kung bakit ako nasaktan noon. Sydney, anak, I'm sorry. Let's talk, iha. Naluluhang umiling siya. I'm sorry, pa. I need time to think this through first. Hinawakan niya ang kamay ni Theo at hinila ito palabas ng opisina ng ama. Sydney, I'm sorry, baby. Sambit ni Theo nang mapag-isa sila sa opisina niya. Niyakap siya ng nobyo. Hinayaan niya ang sariling umiyak sa dibdib ng binata. Alam mo kung anong pakiramdam ko ngayon? I feel betrayed, Theo. Puno ng hinanakit na sambit niya. I'm sorry, baby. Paulit-ulit na sambit nito. Kumalas siya at sinalubong ang mga mata nito. Ako dapat ang humingi ng tawad sa iyo, Theo. I'm sorry my father did that to us. I'm sorry, Theo. Nagtagis ang bagang niya. Hindi ko alam na magagawa yun sa akin ni Papa. Kaya pala, hindi siya nagalit sa'yo. Kasi siya naman pala yung may atraso. Siya pala ang dahilan kung bakit ako nasaktan noon. Please forgive your father, Sydney. Ginawa lang niya yun dahil mahal na mahal ka niya. At gusto niyang matupad mo ang pangarap mo. Marahang wika ni Theo. Hindi ka ba galit kay Papa? Noong una, nagalit ako sa kanya. Pero kalaunan napagtanto ko na ginawa niya lang yun dahil sa pagmamahal niya sa'yo. Every father wants nothing but the best for her children. Walang perpektong magulang, Sydney. Minsan may mga nagagawa ang mga magulang na ikasasakit ng mga anak nila. Pero nagawa lang nila yun para mapabuti ang mga anak nila. Hinawakan niya ang mukha ng nobyo. You're too good, Theo. Thank you for still loving me after all these years. Salamat dahil hindi nawala ang pagmamahal mo sa akin. Salamat dahil sa kabila ng galit ko, hindi mo ako sinukuan. Ang tagal ko nagalit sa'yo pero wala naman pala akong karapatan na magalit. It's okay, baby. Mahal kita eh. Ikaw lang ang babaeng nandito sa puso ko. Ikaw ang tahanan ng puso ko. Kaya sa'yo lang to babalik, kahit na itaboy mo. I love you so much, Theodore. Hinding-hindi na kita itataboy. Mahal na mahal kita, Sydney. I know you're mad at your father right now, but please talk to him. Marahan siyang tumango sa lalaking minamahal. 2 araw ang nakalipas, nagpa siya si Sydney na kausapin ng ama. Sydney, anak, I'm sorry. Panimula ng papa niya. At that time, I thought that was the best for you. Mataas ang pangarap mo para sa sarili mo. At natakot ako na makasagabal ang relasyon niyo ni Theo para maabot mo ang mga pangarap mo. You were still young that time, and so in love with him. Naisip ko na makakabuti kung maghiwalay muna kayo. At kung si Theo talaga ang para sa'yo, gagawa ang tadhana ng paraan para bumalik kayo sa isa't isa. Naluluhang tumango siya. I understand, Pa. I felt betrayed and I was hurt. Pero sa tulong ni Theo, naintindihan ko kung bakit mo yun ginawa noon. I forgive you, Pa. Thank you, anak. Mahal na mahal kita. I'm sorry for hurting you. I'm sorry I'm not the perfect father you thought I was. Ngumiti siya sa ama. I love you too, Pa. Hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa'yo. You may not be perfect but you're still the best father to me. Bumuhos ang luha ng ama.
Thank you, Sydney, anak. I've already forgiven you, Pa. But then, I want to ask you something. What is it, anak? Gusto ko na magpakasal kay Theo. So please give us your blessing. Ayoko nang maghintay ng next year. Gusto ko nang maging asawa niya. Naluluha man ay tumango ang ama. Of course, I will give my blessing, anak. Theo is a good man. And he's the only man I will approve of as your husband. Thank you, Pa. Kahit mag-asawa ka man, you will always be my little Sydney. Naluluhang nagyakap sila ng ama. Nang matapos ang pag-uusap nila, nagpaalam siya para puntahan si Theo sa kondo nito. Subalit siya ang nasurpresa nang abutan niyang punong-puno ng bulaklak ang buong unit ng binata. Theo, bakit ganito ang kondo mo? Nagtatakang tanong niya sa nobyo. Masuyong umiti si Theo. Pagkatapos ay bigla itong naglabas ng singsing at lumuhod sa harap niya. Will you marry me, Sydney? Theo, bago mo pa kausapin ng papa mo, una na ako nagpaalam sa kanya. And he already gave me his blessing to marry you. Now, baby, will you marry me? Will you be my wife and the mother of my future children? I love you, Miss Sydney Vallejo. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Ikaw lang ang gusto kong maging ina ng mga anak ko. Kung hindi rin lang ikaw, wag na lang. So please, baby, pakasalan mo ko. Kasabay ng pagtulo ng mga luha ay sunod-sunod siyang tumango sa lalaking minamahal. Yes, Theo, I will marry you. Ikaw lang ang lalaking gusto kong makasama sa buhay. Kung hindi rin lang ikaw, di bali nang tumanda ako mag-isa. So yes, I will marry you and I will be your wife. Pagkatapos nitong isuot sa kanyang engagement ring, ay nagsalo sila sa isang matamis na halik. I love you, Sydney Vallejo. I love you, Captain Theodore Olivares. Buong pagmamahal na sagot niya sa lalaking minamahal. 2 buwan lang ang nakalipas ay naganap ang pag-iisang dibdib ni na Sydney at Theo. Dinaluhan yon ang buong pamilya nila. Pagkatapos ng kasal ay lumipad sila pa Sydney, Australia para sa kanilang honeymoon. 1 taon lang matapos ang kanilang kasal, biniyayaan na sila ni Theo ng supling. Nasundan pa yon ng 2 sa paglipas ng mga taon. Naging masaya ang pagsasama nilang mag-asawa kasama ang kanilang pamilya. Love is lovelier the second time around. Yun ang napatunayan ng pagmamahalan ni Sydney at Theodore. Nagkahiwalay man sila, sa tamang panahon ay pinaglapit silang muli ng tadhana at ibinalik sa piling ng isa't isa. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.